sa panununog ng effigy ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong nakaraang State of Ferdinand Marcos Jr. sinunog yung effigy niya. At idinimanda. Ang weak naman masyado. Sa totoo lang. Ang weak? Kada SONA naman. Ako hindi ako sang-ayon sa panununog, okay? Sa pagsunog ng effigy. Sa totoo lang, nababaduyan ako dyan. Walang epekto yan. Ang corny-corny na yan. 2023 na ginagawa nyo pa. Wala namang epekto yan. At wala naman, itong mga ito, wala naman yan sinang-ayunan na administrasyon. Basta lang makakontra, kontra lang ng kontra yan, mga yan eh. Parang sila kabutas lang yan. Basta makakontra, lahat ko kontrahin, no? So, hindi ako pabor sa pagsunog na yan, okay? Inilinaw lang po natin. Pero tignan nyo, meron na bang presidente na nagdemanda dahil yung kanilang effigy ay sinunog? Ewan ko lang kung mali ako ha, pero sa aking pagkakaalala, if my memory serves me right, please double check. Wala akong nakitang presidente na nagdemanda dahil sinunog yung kanyang effigy. I mean, that is so weak. Oo, ang dinemanda sila dahil labag daw sa environment yung pagsunog ng effigy. Come on. Come on, guys. I mean, that is so weak. Oo, hindi siya dinemanda dahil sila ay nagsasalita laban sa administrasyon. Pero ano to? Hanap butas? Binalaan na daw kasi sila na wag sila magsusunog ng effigy kasi bawal yun sa environment. Sa totoo lang, umiikot kayo sa probinsya. Dito lang sa amin, minsan naaasar ako yung kapitbahay namin nagsusunog eh. Ang baho-baho. Meron bang nadedemanda? That is so weak. Di sana, ang dami nang nademanda sa nagsusunog ng kung ano-ano. Meron ba kayong narinig na nademanda dahil nilabag ang environmental laws? Dahil nagsunog ng effigy o nagsunog ng kung ano-ano? Hindi po yan dinidemanda for environment purposes. Dinidemanda yan dahil na insulto kayo. Dinidemanda yan dahil na pinatatahimik ninyo. Ano ba naman? Meron ba kayong naalala na presidente na nagdemanda na sinunog kasi ang kanyang effigy? Grabe, oh. Kawik ang sobrang weak naman yan. Sabi ni Efren Ramos, amoy na amoy ang silent martial law. Mario Mere, si Marcos po, Sir Oli. Oo, si Marcos lang ang gumawa niyan. Edna, pati ba naman pagsunog, pinapansin pa? Magtrabaho kasi kaya nga ang weak masyado. Pati yung pagsunog, pinapatulan. Alam mo, i-focus nyo. Pababain ng presyo ng sibuyas, ng bigas, yung Okada, habulin yung mga smuggler, ayusin ang Bucor. Yan ang mga pukusan. Saan mapupunta yung Maharlika Fund? Alam mo, pinagpapapansin eh. Pagsunog, against ako sa grupong ito ha. Hindi ako pabor sa grupong yan. Kaya hindi ko sila pinagtatanggol. Pero yan po kasi ay isang paraan para ipitin or patahimikin ang mga kumokontra. So pag hindi kayo yes sir, yes ma'am, meron na pong galawan na pinapatahimik. So kailangan lahat kayo sumang-ayon. Ano to, martial law? Lahat tayo oo ng oo? Ganun na lang? Kung hindi, madidemanda ka? Sabi ni Irilibre, ginagamit lang ang indirect approach. Correct. Para tayong diktador? Nanumbalik na ba yung dating diktador? Martial law pa ba tayo? Grabe, pati ito pinapansin nila. Sa isang pahayag, sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na isa lamang itong harassment suit at ginagamit lamang ng mga otoridad ang batas upang palitawin na isang krimen ang kalayaan sa pamamahayag. Yun, doon ako asar. Again, hindi ako sang-ayon sa grupong ito, okay? Pero yun ang issue doon. Ginagamit ito para patahimikin. Kasi po, pag hindi natin to pinuna, sinong next? Ng saloobin. Sa mga respond. Sinong next? Sinong next nyong patatahimikin? Gusto nyo sunod ng sunod sa inyo? Bigyan nyo kaming insimada. I mean, hindi naman kasi lahat ng tao ay katulad ng mga insimada vloggers. Na pag nabigyan ng ensimada, okay na. Pag nabigyan ng views, okay na. Hindi naman kasi ganun. Hindi ganun. Doon lang tayo sa may katotohanan. Tama ba yung nangyayari? Tama ba yung pagtaas ng bigas? Yun ang i-focus. Ito naman, Rob the Philippines. Parang nawawala na talaga tayo sa tunay na issue. Rob the Philippines. Yan po yung pinalagan at effigy ni Marcos na isinunog na ikinagalit nila. Kate in Tokyo, naghahanap lang ng kung ano-ano, walang kwentang kausap para mapagtakpan ng mag-import. Yan po ang kumakalat na balita ngayon. Yung pagtungkol sa Okada at tungkol sa Bucor, parang ginagawa lang issue kasi para mapagtakpan yung kapalpakan nitong sa Okada. Kaya nga hanggang ngayon, pati si Tebes hindi nila tinigilan. Pero syempre, hindi pwedeng kakalimutan natin yung sa Okada, pero hindi naman pwedeng hindi natin ibabalita itong mga to. So kailangan, lagi lang natin naalalahanin ano na nangyari sa Okada. Pero dapat ibalita kasi yung sa Bucor
angkor po. Nakakahiya talaga yun. At yun po ay lantarang gara pa lang kasi hindi tinatanggal si Katapang. Yun po ay lantarang malakas si Katapang. At even si Kataroha lantarang malakas. Kaya hindi ginagalaw. Saan ang justice kung tatahimik ang lahat ng maling gawa? Kaya kailangan natin magsalita.